Father and I will bring you the Holy Spirit. So in other words, siya pa rin yung bumalik. And the Holy Spirit is in us right now. Yun ang kapangyarihan. Kapag naintindihan mo yung kumpletong John 3:16, the Father, the Son, the Holy Spirit, from the beginning, nandun na yung 3-in-1. Hanggat hindi mo na-observe na 3-in-1 ka rin, hindi mo yan naintindihan. Hanggang ngayon, maraming scholars na hindi nakakaintindi ng 3-in-1, ng Trinity. Simply because they're not born again. Kapag born again ka kasi, everything will be clear as the Son. Regalo ng Diyos yun. Hindi ka kailangan mag-aral ng doctorate, masteral. Oo, basta binigay ng Diyos sa'yo dahil naniwala ka, tama yung pagsunod mo sa Kanya automatically. Parang nag-step ka ng isang step lang, wow, liwanag dito, ganun yung kadali. Kapag totoo yung pagtanggap. So ganun may background sa tayo. Hindi tatagal ang ating pag-worship, konting mga diferensya lang, nandun na yung nawawala na tayo na kasi konti lang pagkakilala natin kay Jesus. Yes. So katulad niya, namatayan kayo, that's one of the medyo mas malalim na pagkaalam niyan. Dahil nadadagdagan kayo, okay, now I realize na ang buhay pala may hangganan. Then you value much more yung mga anak mo ngayon. Dati hindi ganun ka-value, ngayon binavalue mo ng todo. Because malaking tryout yun. Kasi sabi ng Lord, sige kung talagang sumusunod kayo sa akin, kukunin ko yung anak niyong isa. Tingnan ko lang. Kung mahigit pa dyan, katulad ni Job, di ba? That is a whether you like it or not. At kahit hindi ka maniwala sa kanya, hindi siya natitiba. At kung hindi ka maniwala, ano naman sa Diyos? Di ba? Nung araw, hindi ko rin maintindihan bakit ganun question. Sabi ng Lord, you can question, but you cannot change my command. Whatever I command, I'm God. Is God. So yun, background is one of the greatest push ng tinatanggap niyo sa simbahan. Bawat salita, kailangan may background kayo. Parang jigsaw puzzle. Tuwing pagsisimba ninyo, every Sunday, Sunday after Sunday, Bible study after Bible study, test after test, trial after trial. Basta, you're upgrading. Yun ang tinatawag nating growth. Bilisan nyo dahil mabilis din si Satan gumawa ng mga strategy how to pick you out. So, kailangan natin ng equipping this season. In Ephesians 4:11, yun yung talagang calling ko, na sabi niya, yung fivefold ministries na dyan, yung prophet, yung teacher, apostle, evangelist, at saka leaders, those are the 5 services. Pastors, services yun. Ang problema sa atin, parang dinidiyos na natin yung pastor. Wala na si Jesus. Basta, talagang kailangan yung i-honor ang pastor. Pero huwag nyo iwala si Jesus. So marami na ngayon yung mga scholars, talagang si Paul na ang kanilang nawawala si Jesus. Kailangan dito mawala. Kaya nga sabi ng Lord, fix your eyes unto not Paul, but Jesus, who is the author and the finisher of your faith. So kahit anong galing ng pastor, anong galing ng propeta, anong galing, they're just rendering their services because God given them gift and talent to do that, just God sa akin. Kaya I always give God the glory kahit konting glory talaga belongs to God. Kaya nasusunod ang mga Kristiyano dahil siyempre dahil konting kinukuha ko yung glory. Ayaw ko tawagin ako na masteral, reverend, lahat tayong lahat. Si Jesus lang. Si Jesus ang dapat nakakakuha ng glory. Sabi, Pastor, ang galing-galing ng mag-praise to God with the glory. Kayo din, gagaling kayo kesa sa akin. Kung kayo ay magpapasanib ng kapangyarihan sa Holy Spirit. So, nowadays, hindi natin yung mga Christians, you have to be very careful dahil sobrang malapit nang dumating. At nandito mo na nga ang Antichrist. Ngayon, kung di kayo
wala kayong keen observation at saka pagbabasa ng salita ng Diyos, sa truth talagang madali rin masiguro. Now, paano tayo, para safe tayo? Yun, yung Holy Spirit, you have to know Him. What is the function of the Holy Spirit? Nasa John 14, 15, 16, 17, 18. That siyang information na yan about the Holy Spirit, which is your personal God. Personal God means, dito siya sa loob. Yeah, isa yan sa mga dapat niyong malaman na you're not lonely, you're alone with God. Lonely kasi yan, satanic yan. Oo, kasi pag ikaw, believer ka, tapos nabibilib ka ng lonely ka, you're not alone, you're alone with God. But you're 3-in-1. Pwede nga kausapin mo yung sarili mo eh. Kaya nga, yung suicidal ngayon, because lack of knowledge, kung alam lang nila na 3 sila, at kung may Jesus ka pa, di 4 kayo, paano masabing lonely ka? You can talk to your spirit, you can talk to God, spirit to spirit, you can talk to your knowledge, you can use your body to, praise and worship the Lord. Paano kang maging lonely? Walang lonely sa anak ng Diyos kasi may Holy Spirit ka na. Kahit mag-isa ka doon sa dulo, so maganda. Kaya nga mas mabilis ang growth ng nag-abroad. Kasi sa abroad wala kang kasama. Doon ang patutunayan na totoo ang Diyos. Diba? Sa isip mo, bawal magkasakit, wala kang kasama eh. Dito talagang pampered, kunting sakit lang. Doon kailangan, isip ka, trabaho ka. Ganon. At saka, doon mo talaga ma-recognize ng Diyos na totoo. Kasi, wala ka masyadong hazing. Wala ka masyadong naririnig, nakikita. Trabaho ka lang ng trabaho. Siyempre, dito sa Pilipinas, hindi ka pa nag-umpisa ng trabaho, sasabihin na sa'yo, wala tayong pampayag ganito. Ano na yun? Stress na yun. Kaya malaking advantage. Though, pag hindi mo naintindihan, malaking delikado din na malayo ka sa pamilyan mo dahil sa temptations outside. It varies naman sa growth mo kung paano mo paglabanan yung temptation. Kung wala kang knowledge, mas magaling si Delilah. Paano yan? So, kailangan natin malaman talaga. Truth will set us free. So, we need to have a Bible study, lalo na sa mga nandito kayo sa syudad. We need to really be equipped. Self-discovery. Ang maganda kapag kilala niyo ang Holy Spirit, katulad ng mga testimony ng tatay ninyo na kunting hiling mo lang nandyan. Because, sabi ng Lord, klaro yung kanyang parang ATM, pag tama yung number mo, lalabas yung cash. In other words, tama yung approach mo, talagang lalabas, hindi pwedeng, would you believe, nasa 300,000 ang dala ko. Papunta rito. Saan ko kinuha yan? Pastor kami. Nagnakaw kami. Diba? Mabuhay class. Tapos alis ako, alis ako 71,000 ang bill ko doon for 2 weeks. Kailangan mag-iwan ako ng 71,000. Wala lang. Kasi yun nga, pinag-aralan namin kagabi yung Our Father, daily bread. Kaya tayo stress ganito, Lord, bigyan mo naman ako ng 1 taon na puldo. Daily bread ka eh. Ibig sabihin, araw-araw. Ayaw ng Lord ng magbigay ng paldo-paldo. Learn to accept the Word of God. Sabi, if you pray, this is how to pray. Our Father, correctly, our Father ang address. Who is the Father? Kasi pwede naman sabihin, Father of Darkness. Ay, naku, napakahirap pala talaga pag hindi mo in-identify. You have to speak out because the demons are also nakikinig sila. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Holy is your name. What is holy? 3-in-1. Siya yung Diyos na kapag sinabi niya, ginagawa niya. Sinasabi niya ulit. Ulit-ulitin mo ba sinabi? Integrity. Ibig sabihin ng holy is your name. Ang sabi na Peter, be thou art holy or I am holy. If you want to contact me, sabi ng Diyos, you should be holy. Ibig sabihin niyan, Joseph, be one of yourself. Kung minsan stress tayo, bakit tayo stress? Kasi nag-aawa yung utak natin, yung espiritu natin, kung saan. Nandito ka nga sa church, yung espiritu mo, yung utak mo nasa girlfriend mo, nasa ilalim ng lamisa, di ba? Kasi ang utak natin,
marami siyang but you can control. Oo, pero pag wala kang power, hindi mo siya makontrol. Kaya yung iba, nag-umiinom ng mga stress mga ganon, para lang makatulog, para magkaroon ng peace. Pero with the Word and the Holy Spirit, you can collect yourself. Then, maramdaman mo, okay, align na yung spirit ko, align na yung kaluluwa ko, align pa yung katawan ko, nandito ako sa church, nandito yung utak ko sa salita ng Diyos, at yung spirit ko nakakonect na sa God who is Spirit. So you become 3 in 1. Yan yung ibig sabihin ng holy. Hindi yung kanta ka ng holy, holy. Pero ikaw hindi ka holy. Yung holy dito sa loob. So yun, before we worship, sana napakakunti ng time natin. May live stream kami. You just connect. Andun lahat. We need to study about ourselves. We need to study God. God, as you know God, you know yourself. So, sa kanya tayo galing eh. Huwag kayo humingi ng information sa science. Kasi ang science galing yan sa Diyos. Science, major. Buti na lang naging biology teacher ako. I-flip mo lang pala spiritual. Dali mo maano. So, yun. Spirit, soul, and body are one. When you sing song, piliin nyo rin yung kanta. Mararamdaman nyo sa Holy Spirit na ang kanta na yan ay holy. Amen. In other words, yung singer is holy. Kahit hindi mo siya kilala. The Holy Spirit will give you sense, spiritual sense na ito ay malinis. Kasi kung malinis ang puso mo, malinis ang hinahanap niya eh. Kasi pag hindi malinis ang music, alam mo ba yung maaswang ka? Kukontaminig ka? Kasi holy nga ang Diyos. How would you know? Ang Holy Spirit sa'yo. Siya magsasabi, oops, ayoko niya ng kanta. Kaya nung may mga praise team kami, pag na-sense ko na hindi holy, pinapastop ko. Kahit nasa kalagitnaan. Kasi you can be struck by the devil in the midst of your praise and worship. You really need to be a police. Kasi sa worship, nagtatawagan na yan. Kung anak ka ng Diyos, kung tawag mong anghel, edi sa loob ng church, hindi naman lahat anghel. Mas marami ang mga demons. But yung maganda lang, greater is He, di ba? Kung great talagang yung pastor is greater is He, ma-overcome niya. Pero kung hindi niya alam na yung kanyang worship, yung worship ng buong church ay demonic na. How would you know? Matthew. Yan na naman ang sagot. You will know my people by their fruit. Ba, malaman mo ang mangga pag mangga? Sabi mo, tatanim ako mangga, tapos yung pala lumabas ang tol. Yan din ang Christian. We really need to, relatis din tayo ng mga bunga. Lalo na ngayon. Marami ng budul-budulgang. Espiritu yan. Akala mo talaga. Maraming, tingnan mo yung iba na, yung napakamatay ng cyanide. Sino? Yung pastor, siyempre, lahat, na ano na sila. Tapos, pinainom sila ng cyanide, namatay silang lahat. Because their belief is not in God na. Nandun na sa pastor, believe sa pastor. Pag yung pastor, inuutusan kayo na para kayong mga slave, hindi yan sa Diyos, manipulation yan. You go straight, kaya pag magbasa kayo doon sa John 14, 15, 16, kasi yung Holy Spirit, yun yung magpupulis sa inyo. And you have to, there are times na yung pastor natin ay hindi mature, tapos yung member mature, ay laking problema yan. Diba? Okay lang kung yung pastor ninyo ay good enough na pakumbaba. No? Alam mo, na-notice ko mas mature kayo sa akin. Tinutulungan gano'n. Pero kung hindi, sasamantalahin kayo. Kaya nga, beware kayo sa religion kasi sasamantalahin kayo. Just go straight to Jesus at kung saan man kayo ngayon, may diferensya man yung pastor at na-notice ninyo, just be in the Word. Yan ang sinasabi ko sa kanya kasi sabi niya, mga iba talaga sa atin, iba talaga. Hindi, ang Word isa lang yan.
Kahit sino ang nagsasalita, kahit sino ang pastor, basta yung word lang ang hawakan nyo. And then, Holy Spirit. Kasi hindi siya Diyos kapag word lang. The Word and the Holy Spirit is God. Okay? Pag hindi ko confirm ng words ng Holy Spirit at ang Holy Spirit ay hindi nag-confirm sa word, hindi yun siya. Hindi pwedeng word lang. Under the law pa. Pag hindi naman Holy Spirit, spiritista ka. Kailangan combine together para alam mong Diyos siya talaga. Kahit sino mang scholar dyan, hindi ka pwedeng question dahil mayroon kang bunga. You will know my people by their fruit, 7:20 Matthew. So, kailangan natin malaman yung salita na panglaban. Kasi ang demonyo, lagi siyang pang-entertain. Oh, okay lang yan. May crush yan naman eh. Alam mo yun, religion yun. May crush yan naman eh. Na overuse yung grasya. You look like godly, but you deny the power. Kasi ang power ang makapag-testify na totoo ka. Hindi madala dapat sa awa-awa. Alam mo yung mga, opo, hindi ako saan dyan. Tingnan ko muna ang bunga. Kasi kung pahambol lang, master din ni Satan yun. Tandaan nyo, yung dami ko na rin ng mga drug addict. Ang drug addict, pag yung totoo siya na mismo ang nagsasabi, hey, I want to surrender. Ibig sabihin, hulihin niyo ako. Pero kapag nahuli ka, dahil nahuli ka, humingi ka, dahil nahuli ka, bakit natural lang naman maghingi ka ng tawag kasi nahuli ka eh. Diba? Yun yung makukuha ninyo kapag nagbabasa kayo. You will know the discerning power will be mai-enhance kayo sa discerning power at saka sa inyong pagkilala kay Lord. Totoo, kapag nakilala niyo si Lord ngayon, from time to time, hindi kayo antukin, hindi kayo kasi powerful nga siya talaga eh. Tandaan ninyo, anong diferensya ng religious person at saka sa born-again believer is power. Now, paano mo mapakita yung power mo? Hindi yung, ang power is gracia, enabling power for you to be forgiven. Number one, madali ka mag-forgive. That's power. Kasi, sa buong mundo, mahirap mag-forgive. Kapag meron ka niyan, ibig sabihin you've got the power. Yan yung mga indication na natanggap mo yung Holy Spirit. Si Papa, mahirap mag-forgive. Si 1, 2, 3 talaga. Kaya tingnan mo, negative siya lagi, negative. It took me a lot of years na kinumbinsi siya, you have to forgive. Kailangan patawarin mo yung kapatid mo. Matagal na yun eh, kahit na mahal mo yung kapatid mo, actually may mga takbo ka. Kasi siya yung ginawa noon na na babae, ginawa siyang nagalinis ni mama, yung mga kapatid niya talagang senyorito siya. So dala niya yun yung sama ng Lord. Kaya malata mo kapag kunting lang, ano siya, parang gusto niyang patayin yung kapatid. Sabi ko, hindi ganun. Totoong may Diyos ka, He will give you power to forgive. Dahil kapag hindi tayo mag-forgivan, ay we cannot start all over again. Magkasama nga kayo, pero nagpa-plastikan lang kayo dyan. Nakikita naman ang Holy Spirit dyan. So yung una, 3-in-1. Then, how do you love Jesus? Ano bang alam niya kay Jesus? Kasi doon yun din ang amount ng love niya. Yung iba, pag nakarinig ng salita, hindi na nga lahati, nantok na. Kasi wala ng power. Hanggang doon na lang po. Magandang gabi bayan. Pero kapag ikaw ay nakasakay kay Jesus, talagang kahit umagahin ka, dahil na-experience mo yung salita ba na parang may regenerating power. Dinadala ng Diyos ang utak mo sa third realm, kahit dito ka sa lupa. Eh, pag galit na yung iba, ikaw nakangiti ka, kasi may world ka na iyo. Ano sabi, ikaw hindi ko nakakaintindi. Yeah. Please, Father, forgive them for they do not know what they're doing. Diba, si Jesus talagang dinura-duraan. How come kaya niyang sabihin, Lord, i-forgive mo sila? Sabi niya sa Father niya. Hindi nila alam yung ginagawa, tinako na nga sa krus at lahat ng dugo ay nandun.
So yun ang pag-aralan natin na sa buhay natin, di man literal. Kung meron kayong mga kalaban, nag-reject sa inyo, how do you handle persecution? Paano mo i-handle ang rejection? Sa akin, sa experience ko lang sa trabaho. Doon ako tinuruan ng Panginoon talaga mag-humble. Yes. Grabe yung Glorious. Hindi grabe kayo sa ospital na grabe. Kasi may power ang tongue. Imagine mo lang yun sa trabaho. Glorious. Ako yung pioneer, dumating sila, kasi ako technician, sila engineer, graduate sila na gano'n. Ngayon, pinipersecute ako. Isa, una dahil nga sa pioneer ako, yung sa salary, mas mataas ako sa salary. Ngayon, anong papasok sa isip nila, engineer ako, ba't mas mataas ka sa akin? Pagdating ngayon sa trabaho, ipipersecute ka kung ano-anong gagawin nila. Doon ako tinuruan ng Lord na, humility at saka may mga, kailangan talaga may stock ka na salita na pa. Yes. Kasi kung wala, substance, yan tinatawag ko sa inyo. kaya kung wala kang salita sa isip mo, paano mo ikokontra yung tulad ng car, pag walang gasolina, hindi mo panda. Ano yung substance? Salita ng Diyos. Yun nga sabi ko sinisya ko pala niya. Pag hindi ka mag-fight sa loob ng isang araw, yung attack sa inyo ng kalaban, paano mo sasalagay doon sa salita din ng Panginoon na nasa isip at sa puso mo? Yes. Ay grabe, kasi doon ako nagtuloy ng Panginoon na Glorious. talaga, live ba? Ako maghapon. Kaya yun ako, yung lalaitin niya ako, ganito. Ano bang submine na nasa isip ko? Ako bahala dyan. Isang ganun lang, wala yan. Sasabihin na, alisin ko. Alam mo, totoo yun na, yung salita ako, sabi ng, yung nagsasabi sa akin, sabihin mo lang, alisin ko yan. Lord, sabi ko, may purpose ba't nandyan yan? Para yung patient ko, baka may ano pa yung ng patient ko. Kaya mo lang siyang nandyan na, hindi naman niya ako masasaktan eh. Kaya nagpupuri ako sa Panginoon, lahat na naging encounter ko for problema, sa trabaho, sa lahat ng sitwasyon. Sincere ko sa lang yung mga anak. Yung ngayon may problema, kinabukasan papasok ako. May sasabog yun, kinabukasan. Alam mo, sabi ko lang sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako. Kung problema ko pagbukas, wala na. Uwihin ng Panginoon. Pagpasok ko, wala na. Yung example lang, sa trabaho, nagkaroon kami ng, kasi dalawa na kami natira na technician. Ang blasting kasi yung blasting yung niluluto mo sa lamig yung product. Dalawa yung inasikaso ko. Ang blast kailangan ng monitor. Yung cold storage sa kabila, kailangan mapaanda ng nakabantay. Iniwanan ko na naka-defrost, yung ibig sabihin defrost, yung yellow doon sa evaporator, pag may defrost ka, tutunawin niya. Yung evaporator, naiwanan ko. Hindi ko na-concentrate sila. Ano nangyari? Nasunog kong buong yung buong cold storage. Ang naisip kong tanggal na talaga ako. Kasi ang halaga ng na ang na-damage nung inimbestigahan, nasa 90,000. Pero kung sa ikaw mo nang may-ari, yung nakaligtaan mo negligent, yes. Negligent ang kaso ko. Kahit sabihin ko pa na pumunta ako sa kabila, na tinulungan ko sa kabila para mapaandar yun. Pero responsibilidad ko, napandayan ko yun. Alam mo ano nangyari? Pinaimbestigahan, gagawin na 100,000 para mabayaran ng insurance. Imbes na naging blessing. Grabe yung inano sa akin ng Lord. Ba't sabi niya nang nangyari? Wala yan. Dagdagan niyo yung price niyan para matisingin natin sa insurance. Wala akong kaso. Pupuri ko sa Panginoon. Nawala yung hindi mo man na wala yung problema naman. Masalamat ako sa Lord. Hanggang ngayon masasabi ko talaga na wala pa akong hiniling sa Panginoon na isusolve niya yung problema. Pag hiniling ko, Lord, tulungan mo ako. But before ka maghiling, may ginawa ka na. Kasi syempre, no work, no pay. Eh sinabi mo, wala akong hiniling na hindi niya. No? In other words, may binigay kang requirements ng Diyos bago mo siya makuha. Baka mamaya marinig na ba?
Bakit siya lang? Bakit ako? Pag hiniling ko, hindi tinupad ng Diyos. Kaya we have to be very clear. Amen. So, isa yung sa mga testimony mo na you're talking to the Holy Spirit. Isa yan sa mga evidence na meron kang relationship. So, but we need to be with the Word of God. Kailangan i-confirm natin kasi pwede ngayon narinig mo yung Holy Spirit na word, na boses, pero pwedeng anuhin ni Satan yan. Kaya kailangan huwag kang umalis sa salita ng Diyos. May instances isa pa. Oo. May nagkaroon ng problema kinabukasan. Sabi ng kasama ko, kailangan may nasira kasi yung compressor, pero silang nakasira na makina. Sabi niya sa akin, dahil sa grupo natin, tayo ang matcha-charge sa atin yung nakasira. Umaga paggising ko, kasi ang gumigising ko ng urok na, maligo muna ako, tapos quiet time. Nag-quiet time ako, nabasa ko yung sinabi ko, stand still and see the salvation of the Lord. Lumukas yung puso ko. Nawala agad sa isip yung problema. Yeah. Pagpasok ko, sabi nung engineering manager ng sir, paano sabi ko, ano magiging resulta ng ma-charge ba sa grupo namin? Hindi wala nang problema. Kausap ko si boss pagawa na nila. Pagawa na naman ako, nawala uli yung problema sa isip. Yung gano'n. Kasi yun ang nabasa ko pinangawakan ko. Stand still and see the salvation of the Lord. So, Yes. Si Moses doon sabi niya, magtatawid na sila sa But as long as you trust in the Word of God, kasi kapag wala kami ng panghawakan, hindi mo ma-enjoy yun. Patulad din ng sasakyan para mas madaling maintindihan. You need gasoline, you also need oil para to make it run. So ganun din ang faith. Kailangan din ang salita at ang Holy Spirit to make it work. Faith must work. Kailangan siya nag-work. Ngayon yung application, yun ang importante doon. Kasi pwede may faith ka, wala ka ng mga application, bakit wala? Parang may car ka, hindi mo paandar. Diyan lang, tingnan mo lang. May car ako, may car ako, may car ako. May faith ako, may faith ako, may faith ako. Pero hindi mo siya na-enjoy. So yun. Kasi may tanong po ako. Okay. Sa Kristiyano ba talagang everyday may problema talaga ikaw ng kanto? Kristiyano, hindi Kristiyano, talagang may Oo, problema. oo. Ang advantage natin, may Diyos tayo. Malakpak. Ang problema ay ginagamit para gumalaw ang lao. Ang advantage ng isang believer, Holy Spirit, sila wala. Layo-layo naman. So, if, sabi nga ni Jesus, John 16:33, pakibasa. Mabuti na yung magbasa na tayo, Bible study kasi ito. Asa na yung Bible mo, Papa? Mayroon pa sa kasing sinabi dito. Kailangan nating sagutin Yan yan. na, John 16. John 16 mo na. 33. Maganda yung tanong, ha? Take note. Kasi ganito yan. Tatanong tayo pag ang pastor ay na-disgrasya o namatay. Bakit siya namatay? Napaka-ano yun din niya. Tao din siya eh. Diba? Normal. Kaya nga ayaw ng Diyos na bibigyan natin ang glory sa pastor. Okay, sige. MSG po siya. So, I've told you all this so that trusting me will be unshakable and at peace. In this godless world, you will continue to experience difficulties. But take heart, I've conquered the world. Yes, that is the answer to your question. Sabi niya, in this world, I tell you in advance na maraming problema. Troubles. In this world. But take heart. Sabi niya, in me, you will have I overcame the world. So, ibig sabihin, pag sumama ka kay Jesus, you become an overcomer also. So, problem, tawagin mo ng problem. As long as na kay Jesus ka. Oh, problem, welcome, come on. Ang hirap pag wala ka, solve your own. Kaya may stress ang mundo dahil wala sila anti-stress.
Si Jesus ang anti-stress. Amen. Amen. So, yun. Ang sagot mo dyan, lahat ng tao, walang exception, may problema araw-araw. Kasi, kung walang problema, hindi magmumove ang tao. Ang gagawin natin, magiging mami tayo, gano'n na lang tayo. Kailangan tayo lalagyan ng mga problema. Problema mo kumuha ng tubig, anong gagawin mo? Katayo ka, kukunin mo, you solve the problem. So, bawat galaw mo dito, problema. Pero sabi ni Jesus, kung masyadong hindi mo na ano ang problema, nandito ako. Remember, I overcame any problem with this. So, kaya napakatao siya para ipakita niya kung paano mag-manage ng problema. So, when we follow Jesus, we too will become an overcomer. Salamat sa Diyos, may Diyos tayo. Amen. Oo, pareho ang problema natin lahat, patas tayo, mayaman, mahirap, may problema ang tao. Kaya lang, may Diyos tayo. Amen. We can be an overcomer. Kaya nagtataka yung mga tao. Ikaw, Marlon, pareho na naman tayo ng sweldo, ba't ikaw ganyan? Ba't ikaw? Yun, nagwa-wonder yung tao. Yung kanta ni Sinach na, take a look at me, I'm a wonder. Yung mga kapitbahay mo, bakit pareho na naman kami? Bakit siya ano? Bakit? Oo. Nag-wonder, nagtataka sila. Kasi merong hindi nila maintindihan na meron ka. Bakit hindi ka? Yung sa Korea ako, sabi nung kasamahan kong Koreana, sa Korean language, ay translate ko, sabi niya, ba't ikaw hindi ka nagagalit? Inaano ka ng mga tao, hindi ka nagagalit. Galit na ako sa'yo. Sabi niya sa akin, kasi hindi ka nagagalit sa kapwa Koreana ko na iniinsulto ka na. Sabi niya sa akin. Sa Korea naman sinabi ko, bakit ka nagagalit kung hindi ako magagalit? Sabi niya, oo nga, no? Yan, mag-wonder ka na bakit ikaw, ako nasasaktan, bakit hindi ka nasasaktan? Yun ang ibig sabihin ni Jesus. If you are with me, lahat tayo nasasaktan. Pero may Jesus ka eh. So exempted ka sa sakit. Amen. Inaalaw ba ng kasaktan ng sakit? Inaalaw? Yes, sometimes for a purpose, sometimes hindi all the time. Sometimes. Gamit ni Lord ang He pain. uses that kung matigas ang ulo mo. Ginagamit din ni Lord yung sakit. Ginagamit niya rin yung katigasan ng ulo Ulo mo. mo. God is good all the time. Wala siyang binibigay ng pangit. Good siya eh. Problema, bad ka eh. So, ano gagawin ng Diyos? I-work together for good niya na lang. Para lang sa'yo. Yun yung tinatawag natin, everything works together for good. Buti na lang. Di ba? Pangit ang nangyari. Tapos binaliktad ng Lord, dahan-dahan. O yun, ginawa niya. Buti na lang. Yung pala. Yung pala. So, God is still good. Hindi siya nagbabago. Kung bakit nang may nangyaring bad, dahil sa'yo. Pero si Lord, He will make it for your own good. Yes. Yan ang promise ng Lord. Ano pa? Sige. Habang nandito pa ako. Tanong. So yun lang, yung Holy Spirit is, pag-ipunin mo man lahat ng Webster Dictionary sa buong mundo, lahat ng universidad, the all-knowing God, omniscient siya. Omni means, omni means one. All. Omni means all. Science means science. Knowledgeable. All knowledgeable ng Diyos. Wala nang tatalo sa Kanya. Now, if you have the Holy Spirit, katulad nito, isang, nag-apply siya sa McDonald's. Tapos sinundo niya ako sa airport, sabi niya, nalito ako kasi ang tagal ko nang hindi na-review yung accounting ko. Sinabihan niya yung may-ari, ma'am, blanco po ako. Hindi ko po masagot. Wala po akong masagot talaga. I must be honest with you, sabi niya. If you want po, yung actual magagawa ko po. Pero sa written, parang imposible. Sabi niya, gusto ko na maging honest po. Tapos, sabi ng manager, okay. Nagulat siya nung the other day, nag-Bible study kami, tinawagan siya, you're hired. Sabi niya, ano ba itong gagawin ko? Wala akong masagot. Na-rattle siya dahil darating ako. Tapos, wala na talaga siyang alam about
ano. Pero yung may-ari mismo, sinabihan niya, sabi daw ng Diyos sa kanya, ng Holy Spirit, maging honest ka na, sabihin mo yung totoo. Sinabi yung totoo. Tapos yun, hard. Wow. Kaya nga, the moment kayo gumagawa ako ng salita ng Diyos, kikita mo yung nandiyan gumagalaw ang Diyos. Sa bahay ko nung araw, keep on Bible studying. Wala akong ginawa Bible study para akong buwang. Ang schedule ko, araw-araw, sabi nga ni Papa, buwang ng asawa. Wala nang ginawa ko ni Bible study na lang Bible study. Habang nagba-Bible study ako, 20 people, 25 people, 30 people sa bahay ko. Nagtataka yung mother-in-law ko, yung mga in-laws ko sa... Saan sila